Sino ang naglagay sa atin? Ang Banal na Espiritu. Sino ang nagbautismo sa atin ng Banal na Espiritu? Si Kristo, no? So, ibig sabihin, sa kaligtasan natin, doon tayo nakatanggap ng tinatawag na baptism of the Holy Spirit. At lahat yon ay nangyari sa iisang transaksyon. Hindi siya hiwa-hiwalay na ngayon, maniniwala ako, tapos bukas, babautismo na ako sa Espiritu. Hindi. Isa po siyang malaking transaksyon na hindi natin alam, no, kung ano yung pasunod-sunod maliban sa pag ikaw ay nanampalataya, alam rin natin na ikaw ay binautismuhan na ng Espiritu. Bakit? Kasi ikaw ay pinatawad na at pinagkaisa ka na kay Kristo, ginawa ka ng anak ng Diyos, at ikaw rin ay pinatawad na. Lahat yun ay nangyari sa isang malaking transaksyon. Okay? Hindi siya hiwa-hiwalay. Okay? So, sana yan ay malinaw sa atin. Okay? Yun yung napag-aralan natin nung Sunday. So, last 2 minutes para sa ating review ba? Dahil pag 9, papasok na tayo doon sa ating lesson. Nung Sunday, na tapos rin tayo doon na hindi natin na pinabayaan na maging malabo yung tinatawag nating baptism of the Holy Spirit. So, ano ang purpose ng baptism of the Holy Spirit? Pwede bang pakilabas na ng PPT natin? Okay? Ang purpose is this: to baptize us in Christ, where the Spirit unites us in His death and resurrection, then seal the believer and unite them into the body of Christ. Ang tanong, nakita mo ba ito lahat? No? Naramdaman mo ba ito nangyari sa'yo? Ang sagot ay hindi. Pero, ito ang makikita natin sa mga mananampalataya. Ano po yon? Pag ikaw ay nanampalataya, ano yung pagbabago? Ano yung pagbabagong in-emphasize natin nung Sunday? Ano yon? Kung ikaw ay namatay na kasama ni Kristo, ibig sabihin, patay ka na sa kasalanan. No? Ano yung pinatay doon? Pinatay na sa'yo yung ano? No? Anong pagkakaiba? Okay? Ang pagkakaiba ay, nung ikaw ay namatay kasama ni Kristo, ito yung sabi ko sa inyo nung Sunday na maintindihan ninyo. Ano yon? Ngayon, na mananampalataya ka na, meron ka ng kalayaan na ano? Hindi piliin ang kasalanan. Meron ka ng choice na ano? Hindi na magkasala. Pag dumating ang temptation, hindi nasasabihin ng isip mo, ay, okay lang to, ay, ito hindi. Ngayon may consideration na, ay, ligtas na ako, nakilala ko na ang Diyos, alam kong galit ang Diyos sa kasalanan, gagawin ko pa ba ito? No? Yung bagay na yon ang nagbibigay sa atin ng kaalaman na ano, tayo ay hindi na tulad ng dati, meron ng binago sa atin ng Diyos, kaya ngayon, hindi ka na basta-basta nahihila ng kasalanan na nagpapatumba sa iyo dati. Ngayon, pag dumating yung temptation, meron ng lumalabas sa isipan mo, ito ay kasalanan, gagawin ko ba to o hindi? Yun ang tinatawag nating freedom na resulta ng ating kaligtasan. At yun ang kadahilanan kung bakit sabi doon sa napag-aralan natin, isinama ka na ng Espiritu sa kamatayan ni Kristo dahil pinatay na ni Kristo ang paghahari ng kasalanan sa iyo. Kaya ngayon, malaya ka ng hindi piliin ang kasalanan. Hindi ka na kontrolado, no, ng pagkakaalipin ng kasalanan. At higit sa lahat, nung isinama ka sa pagkabuhay ni Kristo, ano daw yon? Ikaw ay isinama na rin saan? Sa bagong buhay. Yung bagong buhay na ito ay hindi mo buhay, ito ang buhay na binigay sa iyo ni Kristo. Para maglakad ka doon, nakasama niya. No? So, ang purpose ng baptism ko nandyan pwede pakilabas yung bagong PPT na sinend ko. Ang purpose ng baptism of the Holy Spirit is to baptize us in Christ,
kung saan the word is unite, no? Tayo ay isinasama ng Espiritu saan? Sa kamatayan ni Kristo, sa pagkabuhay ni Kristo, tapos siniselyohan tayo. Ano ang selyo? Ang selyo po ay ang banal na Espiritu. Pag ikaw po ay meron ng banal na Espiritu, ikaw ay pinagkaisa na saan? Sa katawan ni Kristo. Okay? Ano ang requirement nito? Ang requirement nito ay hindi magpa-member ng church, hindi magawa ka ng mga ganitong bagay, hindi yun. Ang requirement nito ay simple lang. Napakinggan mo ang salita ng Diyos, ang gospel at pinanampalatayahan mo, nagtiwala ka sa ginawa ni Kristo. No? Kahit nga hindi mo alam na ikaw ay binautismohan sa Espiritu, kasi ngayon lang natin ito inaaral, kung ikaw ay na kay Kristo na ngayon, sumusunod ka sa Panginoong Jesucristo, tumatalikod ka sa kasalanan, ligtas ka. Ikaw ay na kay Kristo, ibig sabihin, ikaw ay nabautismohan na ng Espiritu. Namatay ka na sa kasalanan at binuhay ka na ngayon sa bagong buhay para makasunod ka sa Panginoong Jesucristo. Hindi ka na alipin ng kasalanan. No? Pinalaya ka na ng Panginoong Jesucristo. Yon ang napag-usapan natin nung Sunday. Okay? So, at the moment you hear, yan ba? Okay, next. At the moment you hear and believe, meron diyang 4 akong binigay. Una, Jesus baptize you in the Spirit. Pangalawa, isinasama ka ng Espiritu saan? Kay Kristo. At yun ang resulta ng ating union in His death and resurrection. Pangatlo, isinasama ka ng Espiritu saan? Sa katawan ni Kristo. Pang-apat, ang Diyos ay minamarkahan ka na sa Kanya. Sa Diyos ka na. Ano ang marka? Nasa iyo na ang banal na Espiritu. Lahat, yung 4 na yan ay nangyayari sa iisang transaksyon lamang. Okay? So ngayon, with that, pupunta na tayo sa ating letter D. Pag-uusapan ngayon natin yung pang-apat na klase ng baptism na makikita natin sa Biblia. Ano nga yung una? Baptism ni? Yan, John the Baptist, tama. Ano yung pangalawa na pinag-usapan natin? Baptism in fire, sa apoy. Anong ibig sabihin nun? Judgment. Ano ang purpose ng baptism ni John? Para saan? Repentance. Para sa pagpapatawad ng kasalanan. Yung baptism ng apoy, para sa judgment. Yung baptism ng Espiritu ay para saan? No? Para ipagkaisa tayo sa kamatayan at sa pagkabuhay ni Kristo at selyohan tayo. No? So, kasama ito sa kaligtasan natin. Sa pang-apat, ito namang baptism na to ay hindi ito sa atin. Pero mahalaga na makita ninyo ngayong umaga kung ano ang kahalagahan ng baptism ni Kristo. We will talk about this morning the baptism of Jesus Christ. Okay? Diyan ba sa ating mga Yan, the baptism of Jesus Christ. At mahalaga na makita natin ito pag-uusapan natin this morning sa maayos at biblical na pag-aaral. Okay? So, anong meron dito? Ano ang pag-uusapan natin this morning? Para bigyan kayo ng konting context, si Kristo ay lumapit kay John the Baptist para mabaptize. Okay? Para mabautismuhan. Even though siya ay walang kasalanan and is greater than John. Next. Okay? And is greater than John. Lumapit si Kristo kay John the Baptist para mabautismuhan. Kung naalala niyo yung introduction kay John the Baptist, ano siya? Ano ang kanyang trabaho? Maghahanda siya ng daan para kanino? Sa paparating na Mesaya o Diyos, Lord. No? Ihahanda niya.
Anong ibig sabihin nun, Brother David? At napag-aralan natin nung mga previous na Sunday, ang ginawa ni John ay ano? Ang ginawa ni John ay sumigaw siya, repent and believe. Lahat ng yon ay mabibigyan pa natin ng linaw sa pag-aaral na to. Ito ang expectation natin sa pag-aaral na to. Malalaman ninyo ng buo kung ano ba yung nangyari. Bakit binautismuhan ni John the Baptist si Christ? At kung bakit naman si Christ nagpabautismo kay John the Baptist. Okay? Tandaan nyo ito, walang kasalanan si Kristo, at si Kristo ay mas greater kesa kay John. Buksan natin sa Matthew chapter 3 at dyan tayo magsisimula ng ating bago tayo lumipat sa John. Okay? Kasi ito ay nabasa na natin before, pero babasahin lang ulit natin para mabigyan kayo ng konting linaw doon sa ano yung pinag-uusapan dyan sa John chapter 3. Matthew chapter 3 pala. Okay? Diyan na po ba kayo? Matthew chapter 3. Okay. Matthew chapter 3. Simulan natin sa verse 13. Andiyan na po kayo, say amen. Okay. Babasahin ko po at sundan niyo ako ng inyong mga mata sa inyong mga Biblia. Sabi niyo sa verse 13, at mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya. Ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabing, ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa ang lumapit sa akin. Ang sabi ni Kristo sa verse 15, ito ang gusto kong underlinean ninyo, tandaan niyo po ito. Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon. Bakit? Sapagkat ganito ang nararapat. Ito ang nararapat. Ito ang dapat mangyari. No? Ito ang dapat mangyari. Ano yon? Upang matupad ang buong katuwiran. Underline niyo yan. To fulfill all righteousness or upang matupad ang buong katuwiran. At siya ay sumang-ayon. No? Sumang-ayon si John the Baptist saan? Doon sa sabi ni Kristo, upang matupad ang buong katuwiran. Verse 16. Nang mabautismohan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sabi sa verse 17, sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Ang ganda ng pagkakasabi diyan sa book of Matthew. So ngayon, meron tayong dalawang question na dapat sagutin. There are two questions we need to answer. Okay? Number 1, ito. Una, why is Christ, who is greater than John, is baptized by John? Bakit yung mas dakila kaysa kay John ay binautismuhan ni John? Bakit? Kung si Kristo nga ang Mesaya, tama yung sabi ni John, dapat ikaw ang magbabautismo sa akin kasi makasalanan ako, ikaw ay banal. Diba? Pero bakit binautismuhan si Kristo ni John? Second na question, dyan ba? Malabas na? Second question is this. Anong ibig sabihin ni Kristo
nung sinagot niya si John na hayaan mo itong mangyari kasi ito ang nararapat upang matupad ang buong katuwiran, fulfilling all righteousness. No? Ano ibig sabihin niya ni Kristo? Napaka-vague. What does that mean? Itong dalawa na to ang sasagutin natin para maintindihan natin ang bautismo na ginawa sa Panginoong Jesucristo. No? So, bago tayo mag-start, let's all go to the Lord in prayer. Humingi tayo ng tulong. Kasi ang next na babasahin natin would be John chapter 1. Let's pray to the Lord this morning. Lord, salamat Panginoon sa pagkakataong ito at salamat rin Panginoon sa aming introduction, sa aming discussion. We pray and ask Panginoon na masagot namin ng clear ang inyong gamit ang inyong salita Panginoon, ang inyong record. Lord, nalangin po kami Lord na hindi po kami Lord maled astray ng aming mga sariling kaisipan at salamat Panginoon sa inyong binigay na mga araw Panginoon na sapat na araw para mapag-aralan ito at bless niyo po ako Panginoon na hindi Lord na lumayo sa inyong salita, mabigyan ko ng justice bawat letra, bawat salita Panginoon, bawat praises sa mga verses na to Panginoon na hindi Lord ang aking sariling kaisipan o kagustuhan na maging interpretasyon nito ang manaig kundi Panginoon ang inyong katotohanan Panginoon, ang inyong walang filter Panginoon na truth ang marinig at kayo Panginoon ang makita sa katotohanan ng mga verses na ito. Lahat po ito binabalik ko sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Let's open our Bibles on John chapter 1. Okay? Tulad last Sunday, babasahin natin ito pa isa-isa and I pray and hope na kayo ay nakafocus sa bawat i-discuss natin ng mga verses at huwag kayong kukurap kahit saan para hindi kayo madistract para makita nyo kung ano yung reaction ni John doon sa mga pari at mga Levites na pumunta sa kanya. No? Ang sabi niya nga doon ye brood of vipers, no? Okay? So, John chapter 1, say amen kung nandiyan na kayo. Amen. Okay? Napakayaman ng John chapter 1 kasi yan ang simula ng sulat ng gospel na ito kung saan ang binibigyan ng emphasis dito ay si Kristo bilang anak ng Diyos, no? Bilang anak ng Diyos. Gusto ko mag-start sa verse 6, pero siguro simulan na natin sa verse 1 hanggang verse 34 tayo. Okay? At dadahan-dahanin natin ito and we will make sure na ito ay maging malinaw sa bawat isa. Let's start with verse 1. Nagsimula ang book of John sa ganito. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pag sinabi natin was, anong ibig sabihin yan? Future tense, present tense, or past tense? Ano yan? Pag was, it means past. In the beginning is a time before our time, no? Simula ng lahat, was the Word. Ibig sabihin, existing na yung Word, at yung Word ay, ano daw? Was, ano daw? Ano yung next na word? Was, ano yung word? With. Ano ibig sabihin ng with? Ano yung ibig sabihin ng salitang with? Kasama nino? Was with? Kasama ng Diyos. And the word, ang salita ay past tense ito. Ang salita ay kasi ang present is, the Word is God. Pero pag past tense, the Word was, ang salita ay Diyos. Nakuha natin? Okay?
In that simple introduction, pinakilala ni John kung sino yung paparating na Messiah. Verse 2, the same was in the beginning with God. Ibig sabihin, kung ang salita ay kasama ng Diyos, ganun rin, ang Diyos ay kasama ng salita. No? At kung ang salita ay Diyos, ang Diyos rin ay nag-i-exist simula pa sa simula. Okay? Verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Lahat ng bagay. Okay? Verse 4, in Him, sa Kanya, was life, and the life was the light of men. Verse 5, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Hindi naintindihan ng kadiliman ang liwanag. Malalaman nyo ngayon sa verse 6, ipapakilala dito kung sino tong liwanag na ito. Nung una ang pinakilala ang salita at ang Diyos, tapos ngayon naman, yung buhay naman, yun daw ay ang liwanag ng tao. No? Ibig sabihin, ang buhay at ang liwanag ay nasa Diyos. Ngayon, nung ibinigay yung liwanag sa tao, hindi nila naintindihan yung liwanag. Pupunta tayo sa verse 6. At dito na officially magsisimula yung ating pag-excavate ng chapter na ito. Verse 6, sabi dyan, there was a man sent from God na ang pangalan niya ay John. Okay? Sino itong John na to? John the Beloved? Hindi. This is John the Baptist. Si John na nagbabautismo. Verse 7. The same came, no? Ang sabi niya sa verse 7, siya ay dumating bilang ano daw? Bilang saksi, upang ano daw? Upang magpatotoo tungkol sa saan? Sa buhay niya, no? Sa kung ano-anong bagay, hindi. Siya ay nagpatotoo tungkol saan? Tungkol sa ilaw. Ibig sabihin, kung ano man yung ilaw na to, ito yung sinabi sa verse 5, na yung ilaw ay lumiwanag, pero hindi naintindihan ng kadiliman. No? So, by that, in English rules ng figures of speech, pagka sinabi natin hindi naintindihan ng kadiliman, binibigyan natin ng ugali or gawaing pangtao yung isang bagay na hindi naman tao. Ano ang tawag dyan sa figures of speech? Yung mga magagaling sa English dyan. Ano ang tawag doon? Ang tawag doon ay, starting with letter P, parang ginagawa mong tao yung hindi naman tao. From the word itself, personification. Ginagawa mong tao yung hindi tao. Yung kadiliman, hindi niya naintindihan yung liwanag. Nung lumiwanag yung liwanag, kasi nga liwanag siya, kaya magliliwanag talaga, di ba? Hindi naintindihan ng kadiliman. Ang tanong, sino yung kadiliman, sino yung liwanag? That's the question. Ito yung kailangan natin halungkatin, yun ang kailangan natin ma-reveal sa verse na to. Okay? So, ang sabi sa verse 7, the same came for a witness to bear witness of the light. Itong tao na to ay isang saksi upang magpatotoo, ipakilala, or sabihin na ito ang ebidensya sa liwanag na to. Upang, tingnan nyo to, sa pamamagitan niya, sumampalataya ang lahat. Ito ang usually hindi nakukuha ng
mga nagtuturo nito agad. Ang sabi nila, sa pamamagitan ni Kristo ay sumampalataya lahat. However, sa context na to, yung siya dito, hindi pa dito pinapangalanan si Kristo. Pangalawa, ang sabi diyan sa verse 7, that all men through Him might believe. Okay? Hindi pa dito sinasabi kung ano-ano yung mga pangalan na gagamitin ng Diyos para merong kaligtasan ng tao. Pero, ang pinakamalapit na pwede natin mailagay dito sa hymn na to, no, ay doon mismo sa verse 7. The same came for a witness. Sino yon? Siya ay dumating bilang saksi. Sino ang subject dito? Siya. Sino yung siya dito? See? Good. That's John the Baptist. Siya, sa pamamagitan niya, no, ay sumampalataya ang lahat. Okay? Nakakasunod ba? Siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw, upang sa pamamagitan niya ay sumampalataya ang lahat. Si John the Baptist, ang goal niya ay gisingin yung mga taong nandoon sa tradisyon, nandoon sa reliyon, gumagawa ng mga bagay sa reliyon nila, sa tradisyon nila, pero walang kaligtasan, walang kapatawaran sa Diyos. Dumating si John the Baptist para maging isang witness, to testify about the light, so that all might believe through Him. Okay? Verse 8. Nilinaw sa verse 8, hindi si John ang liwanag. No? So, hindi siya yung liwanag, pero siya ang gagamitin ng Diyos para maniwala ang yung mga taong pagsasabihan niya. No? Hindi siya ang liwanag, pero siya ay, ano sabi sa verse 8? Kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Mahalaga na makita natin yan. Pagdating natin sa verse 9, sinabi doon, siya ang tunay na ilaw. Pansinin niyo yan. That was the true light. Etong true light na to, iba ang kanyang pagkakatranslate sa Tagalog. This is capital D. The light. The light. No? Capital T. That was the true light. Hindi si John yung ilaw, pero siya ay dumating para, ano daw? Para ipakilala ang ilaw. Kaya sabi sa verse 9, siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Verse 10, siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan ng ilaw na to, ng tunay na ilaw na to. Nasa sanlibutan siya at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Ngayon, tingnan nyo ito mabuti. He was in the world. Ano to? Future, present, past. Ano po? Past. Ano ang pinapakita dito? Yung liwanag na to is the same liwanag na sinabi sa verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Itong Word na to, ito rin daw ang buhay. At ang buhay na to, ito rin daw yung ilaw. Yung ilaw na to ay lumiwanag, pero hindi siya kinilala ng kadiliman. Ngayon, sabi sa verse na to, siya, yung liwanag, yung tunay na liwanag, ay nasa sanlibutan noon. At sa pamamagitan ng tunay na liwanag na to, ginawa ang sanlibutan.
Sa Genesis chapter 1, na basa natin na in the beginning, God created the heaven and the earth. At sinalaysay ngayon doon yung pag-create saan? Pag-create sa mundo. At makikita natin doon, ang Spirit hovers upon the water, pero pag nagsabi ang Diyos na let us make man in our own image, He is not using singular words but plural. Us, our. Ngayon nabigyan natin ng proof na tama yung ating hinala, yung ating pagbasa sa Genesis chapter 1. May kasama doon ang Espiritu. No? Nandoon ang Diyos, the Father, and the light, the life, the Word, the Son, and the Holy Spirit. You see that? Okay? Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Tingnan niyo to. Still, capital, He, capital H, He was in the world. He came unto His own, sabi sa verse 11, siya'y naparito sa kanyang sariling tirahan. At anong sabi? At siya'y hindi, ano daw? Ano yung salita? Siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Nakita niyo yun? Yung piling bayan niya. Yung bayan na pinrotektahan niya, niligtas niya mula sa Ehipto, itinawid niya mula doon sa dagat na yon na hinati niya para lang maligtas, pinrotektahan niya sa disyerto, pinrovide niya ng pagkain, nagpatayo siya ng mga hari doon, kahit yung mga hari ay mga rebelde, minahal niya pa rin yung bayan na to, pero itong bayan na to, nung dumating siya, hindi siya tinanggap at kinilala. Nakita niyo yun? No? Now, we will go sa next na verse. Verse 12. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi paano sila pinanganak, paano sila na born again, paano sila naging bago sa kalooban ng Diyos. Kaya kung ligtas ka ngayon, ikaw ay nakakilala sa Panginoon, naiintindihan mo na ang Diyos ay galit sa kasalanan at kailangan mong magbago, kailangan mong sumunod kay Kristo at tumalikod sa kasalanan na yon. Mga kapatid at mga kaibigan, isa lang ang ibig sabihin nun, ginigising ka ng Diyos sa katotohanan. Magbago ka, talikuran mo ang kasalanan, kilalanin mo ang tanging makapagbibigay sa iyo ng kaligtasan, yon ang Panginoong Jesucristo, na namatay siya sa krus para bayaran ang kasalanang pagbabayaran mo sana, pero siya na ang nagbayad. At kung sino man ang manampalataya sa Kanya, ay gagawin niyang anak. Verse 14, ngayon pinakilala na yung salita. At naging, ano daw? Naging ano? Naging tao ang salita. Yung salita na kasama ng Diyos, yung salita na Diyos ay naging tao. Yung salita na buhay at ilaw ay naging tao. At tumahang kasama namin. Pasinin niyo yung word niya na among us. Namin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatiang gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Pasinin niyo yung word na yan. Nakita ni John the Baptist, itong salita na ito ay anak ng Diyos. At ito yung description niya doon sa salita at sa anak ng Diyos. Puspos ng ano daw? Biyaya at katotohanan. Puspos ng
grasya, biyaya, at katotohanan. Underline din yan kasi malaki ang epekto niyan mamaya sa babasahin natin sa mga susunod na verses kung anong ibig sabihin ni dyan ng full of grace and truth. Bibigyan ko kayo ng clue kung bakit malaki ang epekto ng salitang nakilala ni John, itong salita na to, full grace and truth. Si John at si Jesus ay magpinsan. Bilang magpinsan, alam niya at kilala niya kung sino si Jesus. Kaya mahalaga itong salita na to. Nakita niya simulat sa pool na itong tao na to ay hindi isang normal na tao. Siya ay tao na punong-puno ng grasya at punong-puno ng katotohanan. You see that? Diba? Kahit ako, pag tinanong ako kung ano galing ng pinsan ko, ibubulgar ko yung mga yung mga pinagkagagawa nun, di ba? Pero ito, ibang nakita niya kay Jesus. Ibang nakita niya kay Jesus na kanyang pinsan sa laman. Nakakasunod po ba? Verse 15. Sabi sa verse 15, nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw, siya yaong aking sinasabi. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Siya yun. No? Wala nang iba. Siya yun. Ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin sapagkat siya ay nauna sa akin. Pansinin niyo itong word na to. Yung darating na kasunod ko, nauna pa siya kaysa sa akin. Tandaan niyo, magpinsan sila ha. Magpinsan sila. Pero tingnan niyo sabi ni John, siya ay nauna sa akin. Pwede natin i-argue na mas nauna si Christ pinanganak kaysa kanya. Okay, pero ito yung tingnan nyo. Sapagkat siya'y nauna sa akin. Doon sa pagkakastress ni Janito, hindi nito sinasabi na si Christ ay naunang ipanganak. Ang sinasabi niya dito, mas nauna pa siya kaysa sa akin. Pagdating sa kadakilaan, pagdating sa kabanalan at ang mahalaga sa lahat, pagdating sa pagkakakilanlan at pagkabuhay. Dahil ang sabi nga ni John, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. Imagine mo yung pinsan mo, ganun ang isip mo sa kanya, maliban kung nung nakilala ni John si Jesus, nakita niya kung paano siya kumilos, nakita niya ang kabanalan, at totoong nakita niya na siya ay hindi lang siya basta pinsan ko, pisikal, siya yung sinasabi ng propesiya na darating na magliligtas sa tao. Siya yung magliligtas sa atin. Na previous Sundays na pag-usapan natin yung prophecy na yan, sa tradisyon at history ng mga Hudyo, darating yung magliligtas. At si John, ito ang purpose ni John, para i-testify. Pwede pa kalakbas dyan ng note doon. This was John's purpose, to testify about him and tell the people, siya na nga. Siya na. Wala nang iba. Verse 16. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat. Biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Grace for grace. And of His fullness. Ano yung fullness na yon? Ano yung fullness na sinasabi diyan? Fullness nino, yung verse 16 ay kadugtong lamang ng verse 15. Si Kristo ito, yung kabuuhan, yung abundance, yung grace, yung biyaya at katotohanan na sinabi ni John sa unang mga verses, punong-puno nito si Kristo. At natanggap natin yon, ang kanyang kapuspusan, natanggap natin yung biyaya na yon, sunod-sunod na biyaya. No?
Verse 17, sapagkat ibinigay, nakakasunod po ba, no? Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Kristo. Binigay ang kautusan kay Moises, pero ang biyaya ay dumating sa pamamagitan ni Kristo. Naalala niyo yung lesson natin, the harmony of the law and the gospel? Di ba? Hindi natin sinasabi na mali ang law, tama ang law, pero hindi ng law kaya baguhin ang tao. Kaya lang niya takutin yung tao na galit ang Diyos sa ganito, wag kang gagawa, pero hindi niya mababago yung kaloob-looban ng tao na gumawa ng masama. Kahit nasabihin doon, wag kang papatay or wag kang magnanakaw, pero sa puso mo, kung may pagkakataon lang, kukunin ko yan. Di ba? Kaso may batas. Di ba? Yun ang nagagawa ng batas. Pero ang ginawa ni Kristo ano? Ang sinabi doon, ang kasalanan may kabayaran at yan ay kamatayan. Kung hindi ka magbabago, tatanggapin mo ang kabayaran ng kasalanan mo. Magbago ka at kilalanin mo na wala kang magagawa maliban kung ikaw ay magsisi at tumingin sa makapagliligtas sa iyo. Yun ang Panginoong Jesucristo, no? That's the grace compared sa law. Moving forward sa verse 18, sabi diyan, walang sino man ang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama, ang ano daw? Ang nagpakilala sa Kanya. Ibig sabihin, kung gusto natin makilala ang Diyos na hindi natin nakita, saan tayo pupunta? Sino ang titingnan natin? Sabi ng verse na to, ang nagpakilala sa Diyos Ama, walang iba kundi sino? Si Kristo. Kaya, pag nakilala natin ang Panginoong Jesucristo, makikilala rin natin ang Diyos Ama. Dahil, ang nagpakilala sa Kanya ay si Kristo. Verse 19, ang sabi dyan, ito yung record. Ito yung record ni John nung dumating yung mga Hudyo sa Kanya at yung mga itong mga priest at mga Levites, no? Ito nga yung tanong kay John eh. Sabi nila kay John the Baptist, sino ka ba? Di ba? Unang tanong pa lang eh, parang ano na eh, nakini-question na yung kanyang authority. Ang tanong kay John, sino ka ba? No? Bakit ka sumisigaw na mag-repent at maniwala? Sino ka ba? Unang-una, hindi ka naman pari tulad namin. Hindi ka naman nag-aral dito sa paaralan ng mga pari, no? Or hindi ka galing sa linya na maganito. Sino ka ba? Ang tanong nga sa kanya ng mga paring ito at ng mga Levita ay ito. Siya'y nagpahayag at hindi ikinaila, kundi sinabing, hindi ako. Unang-una, sabi ni John, hindi ako si Kristo. Hindi ako si Kristo. Pag sinabi natin Kristo, guys, hindi ito apelyedo. Baka hanggang ngayon, ang alam nyo pa rin, Jesus Christ, apelyedo yung Christ. No? Yung John the Baptist, baka sabihin nyo, yung Baptist, apelyedo rin ni John. Hindi. Title po yon. Si Juan na nagbabautismo. Si Jesus na Kristo. Jesus the Christ. Siya yung nagliligtas. Siya yung magliligtas. Kaya siya Christ. Kristo. No? Jesus Kristo sa Latin. Jesus Christos. No? Ang sabi ni John, hindi ako yung Kristo. Verse 21, kung hindi ikaw si Kristo, sino ka? Si Elias ka ba? Ang sabi ni John, hindi rin ako si Elijah. Bakit binanggit dito si Elijah? Sino nakakalam ng history? Bakit sis? Bakit binanggit dito si Elijah?
Opo, okay lang po. So, ito po yan. Si Elijah ay yung prophet, kung alam niyo yung history, na hindi namatay. Yes. Siya ay inagaw ng chariot papunta ng kalangitan. Hindi siya namatay. Kaya ang alam ng mga Hudyo, darating ito. Darating ito. Either siya ang darating at magdadala sa mga Israelita papunta sa Diyos. Kaya yun yung tanong nila kay John, no? So guys, dapat alam niyo yung history nito sa perspektibo ito ng mga Hudyo. Sabi nila kay John, ikaw ba si Elijah? Dumating ka na ba galing sa kalangitan? Ang sabi ni John the Baptist, hindi rin ako si Elijah. Hindi ako si Kristo, hindi rin ako si Elijah. Ito pa, tingnan ko kung makakuha nyo itong history na ito. Sabi sa verse 21, are thou that prophet? That prophet? Isa lang ito na prophet na ito, nakilala natin. No? Ikaw ba itong prophet na to? Sabi ni John, hindi ako yung prophet na yan. Sa verse 22, then said they unto him, di sino ka? Para masabi namin dun kay boss na nagputos sa amin na pumunta dito at mag-imbestiga. No? Syempre, isang tao ba naman sa isang disyerto, malayo sa syudad, sumisigaw, nagbabautismo, meron kapatawaran. Tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo. No? Imagine that. Sila, pinagkakapirahan nila yun At yung ibang seryoso doon, magtataka talaga, sino ba yun? Hindi naman yun Levita, hindi naman yun pare. Verse 23, ang sabi ni John, I am the voice of one crying in the wilderness. Ako ang boses, no? Na sumisigaw sa ilang. Ito yung sinasabi niya, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. Gusto ko po ito makita. Makita niyo po ito. Yung prophet na sinasabi diyan ay yung prophet na sinabi ni Moses. Okay? Kung alam niyo yung history, no? Sabi ni Moses, may darating. Meron darating na propetang tulad ko. Kaya ang tanong ng mga Hudyo, ikaw ba yung propeta? Kung hindi ikaw si Elijah, o di ba ikaw yung pinangako ni Moses na propeta? Nakita niyo yun? Mga kaibigan, lahat yun. Kristo, si Elijah, at yung propetang yon ay tumuturo lahat kay Jesus. Lahat ng yon, sinabi ni John, hindi ako yon. Dahil mas dakila yon kaysa sa akin. Nakakasunod ba? Mahalaga na makuha natin ito. No? Itinanggi yun ni John, verse 24. Sila yung mga sugo, buhat na nanggaling sa mga Pariseo. And they asked him and said unto him, bakit ka ngayon nagbabautismo? Kung hindi ikaw si Kristo, hindi ikaw si Elias, hindi rin ikaw ang prophet, bakit ka nagbabautismo? Sabi sa verse 26. Nakakasunod pa kayo sa mga Bibles nyo? No? Binabasa lang natin yung chapter na ito ayon sa perspektibo ng mga Hudyo sa panahon na yun. Sabi ni John sa kanila, nagbabautismo na ako ng tubig. Pero, meron sa inyo. Meron sa gitna ninyo. Diyan sa inyo mismo. Sa loob ninyo. No? Sa loob ninyo. Nandiyan nakatayo na hindi nyo pakilala. Look at that, nandiyan na sa inyo. Nasa loob na ninyo. Buhay na siya. Nakatayo na siya. Hindi nyo lang kilala. Verse 27, siya yun. Siya yun na darating after me. Siya ay ang sabi sa Tagalog nung word na preferred,
Okay? Siya ay mas dakila, no? Siya ay mas dakila, isang lalaki na higit pa sa akin, sapagkat siya, inulit niya ulit, siya ay nauna sa akin. Higit pa siya sa akin sapagkat siya ay nauna kaysa sa akin. Hindi ko siya kilala, but that siya ay dapat may pakilala. Kanino? Look at this. Siya ay dapat may ipakilala kanino? To whom? Sino? To? Hindi yan tao. Specific yan. Verse 31, specific yan. Kanino? Ang trabaho ni John, hindi para sa buong mundo. Ang mission ni John, specific. Para sa specific na mga tao. Ipakilala itong tao na ito, na buhay na nakatayo na siya ang magliligtas, siya ang Mesaya. Ipapakilala niya kanino? To Israel. Yun ang specific na mission ni John. Ipakilala niya sa mga Israelita, itong tao na to. Kaya siya dumating na nagbabautismo sa mga tao sa tubig. No? Tandaan natin, hindi pa siya kilala ni John. Hindi niya pa kilala yung pagkakakilala nun. Imagine kung pinsan niya yon at alam niya na dati pa na si Kristo yung Mesaya, sasabihin niya, nakilala ko yun, yung pinsan ko yun, pero dito hindi niya sinabi. Ibig sabihin, we can conclude that John doesn't know that the Messiah is Christ. Yung pinsan niya. No? Hindi niya pa alam na si Jesus, yun. Nakakasunod ba? No? Hindi niya pa alam. Gets natin? Pero ulitin ko, si Kristo at si John ay magpinsan. No? Pero ang sabi niya dito, hindi ko pa kilala yung darating sa akin. So hindi niya ine-expect na yung Messiah ay sino? Si Jesus. Di ba? Guys, nakakasunod ba? No? Yun ang nakikita natin dito. Pero sabi sa verse 32, and John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. Verse 33, hindi ko siya kilala, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, yung nagpadala sa akin, yung nagsugo sa akin, sinabi sa akin na ano daw, kung sino ang makikitaan mo, look at this, kung sino ang makikitaan mo ng ano, kung sino ang makikitaan mo na bumaba ang Espiritu mula sa kalangitan at nanatili sa Kanya, dumapo sa Kanya, siya, ang sabi dyan sa verse 33, ay siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Siya, yung hinihintay mong Misaya. Yung tao na yon na pag nakita mo, binautismohan mo, ay dadapo ang Espiritu Santo. No? Verse 34, sabi ni John, and I saw, nakita niya, na-witness niya, and bear record, nasulat ko, na-witness ko, mayroon akong ebidensya, kasi nakita ko, na ito ang anak ng Diyos. Okay? Ito ang anak ng Diyos. Tandaan nyo, wala pa dyan si Jesus, hindi pa pinapangalanan dyan si Jesus. Okay? So ngayon, intindihan ba yung nabasa natin sa John chapter 1? Nakasunod ba lahat? Okay, yan, amen. Nakasunod ba? Okay? Okay, yung mga high school, nakasunod ba kayo? Okay? Okay, good. So, mahalaga na makita natin ito. Dahil sa pag-aaral natin, nakita natin yung intensyon ni Kristo at yung dahilan kung bakit ni John ni-refuse si Christ nung lumapit siya sa kanya. So ngayon, sagutin natin yung question. Why is Christ, who is greater than John,
is baptized by John. Di ba sa Matthew chapter 3, binasa natin kanina, di ba tinanggihan niya? Nung dumating sa kanya si Kristo, ang sabi niya, uy, hindi dapat ako ang magbabautismo sa iyo. Ikaw dapat ang magbabautismo sa akin kasi mas dakila ka kaysa sa akin. Mas banal ka kaysa sa akin. No? Mas banal ka kaysa sa akin. Ngayon, gusto ko na makita niyo yung point na yon na ang sinasabi dito, kung mas dakila sa kanya si Kristo at siya ang magbabautismo, doon naguluhan yung maraming tao. Hindi rin namin maintindihan, bakit nga ba na kailangan bautismohan ni John? Ngayon sa nabasa natin, sana nabigyan kayo ng ideya. Kung hindi nyo pa nag-grasp yung buong picture kung bakit, isa-isahin natin. Letter A, bakit nga ba si Kristo na mas dakila pa kay John ay binautismohan ni Juan? Una, letter A, ito ang trabaho ni John. Yun ang misyon ni John. Na ano? Ipakilala ang Mesiyas sa Israel. Ipakilala ang tagapagligtas sa Israelita. Nakasunod ba? No? Ang dahilan kung bakit nung pagsabi ni Kristo, hayaan mo ito para matupad ang lahat ng katuwiran, pumayag si John. Bakit? Kasi yun ang kanyang trabaho. Di ba? Ito ang misyon ni John. Anong ibig mo sabihin, Brother David? Bigyan ko kayo ng isang picture, ha? Ito, illustration. Sige, next doon. Bigyan ko kayo ng konting kwento. Isang maiksing kwento lamang. Okay? Sige, next. Nakikita niyo ba yung picture? Okay. Hindi yan copyrighted, ha? Sariling gawa yan. Kung gusto nyo gumawa niyan, pwede kayo magpagawa niyan sa ChatGPT o kaya sa Gemini. Okay? Pwede kayo magpagawa sa AI ng mga picture. Kaya very useful ang AI. Ayan, picture yan, gawa ng AI. Okay. So ito ay isang maikling illustration at kwento para maintindihan nyo yung mission ni John. Una, para masimulan natin, merong isang village na merong dirt road, no? Itong dirt road na to, next doon, itong dirt road na to ay hindi straight. Liko-liko pa itong daanan papunta sa village. So bago ka makapunta sa village, ang dami mo munang dadaanan, no? Kasi ganun yung pagkakagawa nila ng daanan noon, no? Yun ibig sabihin ng jagged and curved. Liko-liko at baku-baku pa na daanan. Okay? Next. Isang araw, may dumating na mensahero doon sa village. Okay? Next. Yung mga villager ngayon, narinig nila yung malakas na ingay, no? They heard a loud noise. Next. Ang narinig pala nila yung mensahero. Sabi ng messenger sa lahat ng mga villager, no? Darating ang hari. Sabi niya sa mga villager, darating ang hari. Next. Dahil darating ang hari, ayusin niyo ang daanan niyo. Hari yung darating. Padadaanan niyo ba yung hari sa liko-likong daan? Straight niyo yung daanan niyo. Ayusin niyo yung daanan niyo. Ituwid niyo yung daanan niyo na hindi liko-liko. Dahil darating ang hari. Okay? Ito po mga kaibigan at mga kapatid, ang trabaho ni John. No? Ito ang kanyang trabaho. Pumunta siya doon sa mga tao para sabihin, repent. Magsisi kayo sa mga kasalanan nyo. Dahil darating ang tagapagligtas. Darating na ang Mesayas. Ihanda nyo na ang mga buhay nyo. Magsisisi na kayo at magpabautismo. Ito ang trabaho ni John. Nakuha natin? Hindi siya yung hari. Kung hindi siya yung mensahero sa story na to. Nagets natin? Okay?
Siya yung mensahero, siya yung taga-sigaw, siya yung taga-announce, paparating na yung hari, ayusin nyo na ang inyong no? Make your way straight. Ang tinutuwid pala dito ay hindi daanan kung hindi yung puso ng mga tao sa panahon na yun. Bakit? Sabi ni John, tumalikod na kayo sa kasalanan ninyo. Next. When it is due time, naiayos na yung mga daanan. Kasi picture natin, yan. Straight na, di ba? Ang galing talaga ng AI. Salamat AI. No? Na-straight na ngayon yung daanan. Okay? Nung na-straight yung daanan, next, yung mga tao ngayon, excited nang naghihintay. Hinihintay nila sino? Yung hari? Hindi. Kasi hindi naman nila kilala kung sino ba yung hari na yon. Ang alam lang namin may darating na hari. Sinong hinihintay nila? Yung mensahero. Hinihintay nila sabihin ng mensahero, ayan na ang hari. Hinihintay nila yung mensahero ituro kung sino at nasaan na ang hari. Nakakasunod ba? Yun ang trabaho ni John the Baptist. Ituro yung paparating na tagapagligtas. Mga kaibigan at mga kapatid, John is the one, next doon, who will prepare the people of Israel and reveal the one who is coming, the Messiah, Jesus Christos, o Jesus the Christ. Yan ang trabaho ni John. Nakuha po ba? Nakasunod po ba? Mga kapatid, nandiyan pa ba kayo? Nakasunod ba? Okay, sige. Wag niyo nang isulat yung illustration, hindi naman kailangan isulat yan. ang isulat niyo yung key, no? Baka dinodrawing niyo pa, ha? Wag ha. Illustration lang naman 'yon. Okay. Letter B. Hindi lang 'yon ang mission ni John. Kasi ang sabi natin doon sa letter A, ito ang mission ni John, i-reveal ang Messiah sa Israel. Letter B, si John ay witness. What do we mean by witness? Siya ang nakakita. Siya yung nakasaksi ng proof. Anong ulit yung proof na hinihintay niya? Pag siya ay nagbautismo, darating yung Holy Spirit at dadapo sa kanya. Siya yung nakakita. Pero, pause muna tayo doon. Bago yung divine proof na yon, naalala niyo nung dumating si Kristo? Ano yung reaction ni John? Nung alam niya magpapabautismo sa kanya si Kristo. Tandaan niyo ha, lahat ng lumapit kay John ay binabautismuhan ni John. Binabautismuhan lahat ni John. Si ako, pumunta ako dito para magpabautismo. Binabautismuhan ni John. Pero nung dumating si Kristo, ano yung pagkakaiba sa reaction niya? Tinanggihan niya, bakit? Ang tanong, kilala niya na ba na si Kristo ang Messiah? Hindi pa, pero nakita niya ang kabanalan nitong taong ito. Pinsan ko to, pero alam kong iba ito, no? Pero nung dumating si Kristo sa kanya, nakita niya ang kabanalan. Hindi ako dapat ang magbautismo sa iyo. Ikaw dapat ang magbautismo sa akin. Kasi mas dakila ka kaysa sa akin. Nakita niya yun. Hindi pa dumadapo ang Espiritu kay Jesus. Wala pa yun. Pero nakilala niya na ang kabanalan ni Jesus. He witnessed the holiness of Jesus. Yan ay makita natin sa verse 32 and 33. Diba? Next na doon. Okay? Next. Meron dyan naka-highlight. Yan. He witnessed the holiness of Jesus. And after that, pumayag si John, binautismohan niya si Christ. Nung binautismohan niya, what happened? Next. He bear the record of divine proof. Nung binautismohan niya si Kristo, doon niya narinig sa kalangitan, ito ang aking anak, na ako'y nagagalak sa aking anak, at nakita rin yung hinihintay nilang proof na bumaba ang banal na Espiritu at dumapo sa kanya. And by that, na-establish na si Kristo talaga yung hinihintay na tagapagligtas ng mga Israelita. Wala nang iba pa. Siya na nga yun. Kaya ang sabi ni John, siya na yun. Wala nang iba pa. Siya na. Siya na yung hinihintay nating Messiah.
Letter C. As John completes his mission, anong nangyari pagkatapos nun? Kung nabasa na niyo yung Matthew, Mark, and John, anong nangyari pagkatapos nun? Dumiretso na si Kristo saan? Na i-recruit yung kanyang mga disciples. Nagsimula na ang kanyang official ministry. Nakasunod ba? No? Nakakasunod ba sa timeline? Yan, okay. Di ba? Mga kaibigan at mga kapatid, yun ang trabaho ni John. Kaya niya binautismuhan si Kristo. Pero hindi lang yon. Kasi meron pang isang intriguing question na kailangan natin sagutin. Ano yon? Itong question na to. Nung tinanong ni John si Kristo, dapat ikaw magbabautismo sa akin. Ito yung sagot ni Kristo sa kanya. Hayaan mo ito kasi nararapat ito para matupad ang lahat ng katuwiran. No? Matupad ang lahat ng katuwiran, to fulfill all righteousness. The question is, what does this mean? Anong ibig sabihin ni Kristo na matupad ang lahat ng katuwiran? Ito yung pinaka-exciting sa lahat kasi nung nakita ko ito nung last week, nung sinimulan ko sa introduction ito sa fulfilling all righteousness, nakita ko it makes sense kung bakit sabi ni Kristo ay kailangan ito ang nararapat. Ganito pala yon. Letter A, Jesus honored God's will. Jesus honored the Father's will. Ano ibig sabihin nun? Tandaan natin, si John ay may specific na command galing sa Diyos. No? Ano yung specific na command ni John? Ano yung specific na command? Okay? Ang specific na command ni John is this: gisingin mo, tawagin mo ang mga Israelita at sabihin sa kanilang, repent. Gisingin mo sila saan? Sabihin mo sa kanila, magsisisi kayo at magpabautismo kayo. No? Ngayon, anong ibig sabihin nun? Sinunod ni Kristo yung kagustuhan ng Ama. Tandaan natin, si Kristo ay naging tao, pero ang sabi nyo nga, wala siyang kasalanan. Bakit siya binautismuhan ni John? Yun ang sinasagot natin sa pangalawang question na to. Nung sinabi ni Kristo, to fulfill all righteousness, anong ibig sabihin nun? Para si Kristo ay maging obedient sa will ng Diyos. Bakit? Requirement ng Diyos ng tao ay magsisi. No? So, ibig sabihin ba, Brother David, sumunod si Kristo sa Diyos na nagsisi siya? Hindi po. Sumunod si Kristo na magpabautismo doon sa taong nagbibigay ng kapatawaran sa panahon na yon. Bakit? Letter B, because Jesus completes what is right in God's eye. Tandaan natin, pag sinabi natin righteousness, hindi niyan ibig sabihin ay kabutihan. No? Hindi rin yan ibig sabihin ay katuwiran kasi pwedeng tuwid ako sa mata mo pero sa mata ng Diyos hindi. No? Pwedeng tuwid ako sa mata ng ating pastor at sa ibang pastor ay hindi ako tuwid. Ang standard natin ng katuwiran walang iba kundi ang Diyos. So ngayon, pag sinabi natin righteousness, pag sinabi ni Kristong to fulfill all righteousness para matupad ang lahat ng katuwiran, ano ibig sabihin nun? Katuwiran nino? Katuwiran ng Diyos. Therefore, we are saying na nung si Kristo ay nagkatawang tao, ang goal niya ay sumunod at magpailalim sa kagustuhan ng Diyos at mamuhay ng isang perpektong tao. Nagpasailalim siya sa batas at higit sa lahat, sumunod siya sa hinahanap ng Diyos na katuwiran. Righteousness is being right with God. And as a man, look at this, as a man, we are not saying Jesus is only man. We are saying
Nung siya ay nagkatawang tao, siya ay dating Diyos, nagkatawang tao, context lang dyan, nabasa natin kanina dyan, chapter 1. Nung siya ay nagkatawang tao, the Word became flesh, He needs to follow the righteousness. Ang pagkakadescribe ko dito is ganito, para ma-check lahat ng box ng obedience na nire-require ng Diyos para sa isang tao. At maintindihan nyo ang ibig ko sabihin pagdating natin sa point number 3. Wala naman siyang kasalanan eh. Bakit kailangan niyang sumunod para maging tuwid sa harap ng Diyos? Tuwid naman siya, bakit niya kailangan maging tuwid sa harap ng Diyos? Kailangan niya po. Kailangan niyang maging tuwid. Kailangan niyang sumunod sa Diyos. Kailangan niyang maging magpasailalim sa Diyos. Kailangan niyang maging sundin lahat ng batas. Kailangan niyang sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Bakit? Number 3, because Jesus was baptized not as a sinner, but as our representative. Anong ginawa doon ni Kristo? Mga kaibigan, tingnan niyo ito mabuti. Wala siyang kasalanan, pero sinunod niyang batas. Nabaptize siya, hindi bilang isang makasalanan, nabaptize siya bilang isang perpektong tao. Dahil kailangan niya sundin lahat ng batas, lahat ng rule, lahat ng gusto ng Diyos, para sabihin na ang isang tao ay tuwid. Hindi natin kaya gawin yon. Pero si Kristo nagawa niya yon, mga kaibigan at mga kapatid. Sinunod niya yon, perpektong tao, nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, wala siyang batas na hindi sinunod. Lahat yun sinunod niya, isang perpektong tao. At dahil dito, yung pagsunod niya na yun, mga kaibigan at mga kapatid, yung kanyang katuwiran ay kaya niyang ibigay sa mga hindi matuwid. Tayo na mga hindi sumunod sa batas, sumunod siya sa batas para ibigay sa atin yung katuwiran na yon. Imagine that, nakatingin ang Diyos kay Kristo, napaka-perpektong tao. Pag tumingin siya sa atin, nakikita niya ang karumal-dumal na kasalanan na magdadala sa atin sa kabayaran nito sa impyerno. Pero yun nga ang tinatawag na grasya. Dahil nabuhay si Kristo ng isang perpektong buhay, hindi para sa kanyang sarili, kung hindi ang kanyang isip, para mailigtas itong mga taong ito. At nung binautismohan siya doon, wala siyang kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid, yung pagsunod niya na yon ay kasama tayo doon. No? Kaya ang sinasabi natin, ano ba ang purpose ng pagbabautismo ni Kristo? What is the purpose of Christ's baptism? Una, so that God's will for John to reveal the Messiah will be accomplished. Nakumpleto yung mission ni John, yes or no? Yes, na ipakilala niya yung Messiah. At nakilala ng mga Israelita, eto na yun. Pinakilala to ni John. Sino ang nag-confirm niyan? Sino nagsabi na siya ang magliligtas? Sino ang authority? Yung governor, yung Levite nung panahon na yon, na highest priest? Hindi. Sino ang nag-confirm? Isang propetang wala sa syudad, nasa disyerto, nakatira sa ilang, sumisigaw sa disyerto. Ang tanungan ng mga Levites, sino ba yan? Sino ka ba? Pero sinugo siya ng Diyos para sabihin sa taong magsisisi kayo. Dahil ito na ang Messiah. At dumating si Kristo, kinonfirm niya, ito na yon. Dahil nakita niya ang confirmation doon sa pagbaba ng dove sa kanya. Hindi man natin nabasa sa John chapter 1, pero sa Matthew chapter 3 na binasa rin natin kanina, nabasa natin, it was Christ. Okay? Number 2, so that Jesus can fulfill all righteousness, follow all laws of God, and obey His righteousness, that He may live a perfect and righteous life. Look at this, to exchange it for the salvation of the unrighteous. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, yan ang purpose ng baptism ni Christ. Nakuha ba natin? Okay, so sana na nasagot yan yung question nyo nung Sunday, no? Kung dahil ang bautismo ni John patungkol sa repentance, hindi na kayo nagbabautismo ng ganon. Dahil
nung si Christ ay nabautismo at nabuhay, mga kaibigan at mga kapatid, hindi na nag-guess, hindi na question mark. Paano ba natin ito sasabihin? Kung sa panahon natin ngayon, hindi na siya blind item. Na, sino ba yon? Sino ba yon? Kilala na nila. Kaya hindi na tayo ngayon bautismo pagdating sa pagsisisi. Dahil hindi na sa pagbabautismo ng pagsisisi ang kapatawaran natin. Nasaan na ang kapatawaran natin? Yun ay makikita natin sa next nating topic, yung believer's baptism. Doon natin makikita, spoiler lang, lahat yun ay nasa Acts. Kasi nung previous Sunday, Matthew, natapos natin, Mark, natapos natin yung context na yun. Diyan naman ngayon, next Sunday, Acts naman. Okay? At makikita nyo doon na kung paano yung believer's baptism ay hindi niya pinalitan, kung hindi, ito na yung kasagutan nung baptism ni John. Na ang kapatawaran ay hindi na doon sa tubig, kung hindi doon na sa namatay sa krus. Ang repentance ay makikita na, ang kapatawaran ay makikita na doon sa namatay sa krus, hindi na doon sa pagbautismo sa tubig. Kaya hindi na tayo nagbabautismo sa tubig para mapatawad ang kasalanan, para maligtas. Kung hindi, ang kapatawaran at kaligtasan ay nakanino na? Na kay Kristo na. That's why ang believer's baptism ay isang picture ng nangyari sa atin. Binautismuhan tayo ng Espiritu sa loob. Pero bilang simbolo ng pagbabautismo natin sa loob, binago na tayo ng Diyos, pinalaya tayo sa kasalanan, namatay tayo kasama niya, pinalaya tayo sa pagkakalipin ng kasalanan. Binuhay tayo, binigay sa atin yung buhay na binigay ni Kristo para sumunod na sa Kanya. Yun ang picture ng ating pinapakita sa baptism ng ating identity bilang isang Kristiyano. Mga kaibigan at mga kapatid, kung attend pa kayo sa Sunday, doon sa ating pinakahuling topic, makikita nyo yung konklusyon sa lahat ng baptisms na napag-aralan natin. So, hindi sila iba't ibang baptism. Sila ay baptism na magkakasunod hanggang dumating yung pinaka-kompleto, pinaka-final, pinaka-complete. At yun yung baptism na nagpapakita ng ginawa sa atin ni Kristo sa loob. No? And that's the believer's baptism. Okay? So, may natutunan ba this morning? Napahaba na naman ang ating kwentuhan ngayong umaga at ang ating discussion. No? So, dahil wala tayong oras, kung meron kayong question, mamaya mag-tap lang kayo sa akin, i-message nyo lang para by Sunday, ay masagot rin natin. Okay? So let's all stand as we close this morning sa atin pong Sunday School. Tayo magsitayo at manalangin tayo sa Panginoon. Let's go to the Lord in prayer. Dear Lord, Heavenly Father, we thank you this morning for your great grace na kung saan, Panginoon, lahat po ito ay inyong hinanda at inilagay, Panginoon, magsimula kay John the Baptist hanggang sa pagdating ni Kristo ng malinaw, klaro at walang confusion para, Panginoon, makita namin na mula doon, Panginoon, sa pagtatadresyon na kapatawaran sa pagpapabautismo hanggang pagdating ni Kristo, wala nang iba pa maliban sa pangalan ni Kristo ang makapagliligtas at ang makapagbibigay ng kaligtasan. Thank you, Panginoon, sa napakalinaw na paghimay-himay namin, Panginoon, ng John chapter 1, kung saan, Panginoon, pinakita nyo sa amin na hindi, Panginoon, sa kagustuhan ng laman, kagustuhan ng kahit sino, kundi, Panginoon, sa kagustuhan ninyo ang aming pagkabuhay, Panginoon, sa bagong buhay na ito. Lahat po ito, Panginoon, ay ipinapasalamat namin. Salamat sa mission at sa ministry ni John at sa ministry ni Christ na hindi po kami pinabayaan, Panginoon, na kung saan ay binigay po sa amin ang kanyang buhay in exchange na siya po ay nabuhay ng perpekto para kami, Panginoon, ay maging perpekto sa inyong mata. Salamat, Panginoon, sa grasyang ito na hindi namin dapat matanggap pero binigay nyo sa amin. Lahat po ito pinapasalamat namin, binabalik namin sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. And the people of God say, Amen. Amen. Tawagin ko po si Buddy Raymond para sa ating pangumagang